Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China. Pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ko rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. No, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Senador Ping Lacson natamimi sa tanong ni Senador Marcolita. Welcome back to Kaakibat TV. Ilang araw na nga ang lumipas matapos nagkaroon ng mainit na sagutan sina Senate Blue Ribbon Committee Pro Tempore Ping Lacson at Senator Marcolita, ay marami pa rin netizens ang hindi makamubuon sa sagutan ng dalawang magiting na mandirigma sa Senado. Sa pagbukas nga ng nasabing sesyon sa Senado nitong March 10, 2026, ay maraming netizens ang nakabang na nagbakasakali makadinig ng magandang balita ukol sa investigasyon ng flood control scandal. Ngunit maraming netizens ang nagulat dahil simula pa lang ng sesyon ay bumanat agad si Ping Lacson laban kay Senador Marcolita, na imbis pagtuunan ng pansin ni Ping Lacson ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal ay tila nililihis ng senador ang kwento na nakatutok na naman si Ping Lacson sa usapin ng West Philippine Sea. Nabungad nga sa kanyang privilege speech ay tinawag agad si Senador Marcolita ng pabida. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpellated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate Rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry
into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2020, Ngunit hindi nga nakapagtimpi si Senador Marcolita sa kanyang privilege speech na kung saan muling binalikan nito ang mga banat ni Senador Ping Lacson, na kung saan iginiit ni Marcolita na sa tuwing magsalita ito sa sesyon ng Senado ay laging wala si Senador Ping Lacson na tila sinadya at iniiwasan si Senador Marcolita. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala kasi nga nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako nung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General,
at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Matapos nga masupalpan ni Senador Marcolita si Ping Lacson ukol sa usapin ng West Philippine Sea, ay mas lalo pa itong nagulat nang tanongin ni Marcolita ukol sa Administrative Order 29 na napakahalaga para sa Pilipinas na sa halip sagutin ni Ping Lacson ay tila natamimi at nagmangmangan pa at hindi daw ito interesado. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ko rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi- sinasabi ko. No, Ngunit this ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!